Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang puwersa ng US at UK ay tagumpay sa kanilang ginawang pag-atake sa rebeldeng grupo na Houthi sa kanila mismong kontroladong lugar sa bansang Yemen. Ito ay tila dahil sa pagkaubos ng pasensya ng dalawang malalakas na bansa, bunsod ng walang tigil na ginagawang pag-atake ng mga Houthi sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea. Una nang nagbigay ng pahayag noon ng Amerika na kung hindi titigil ang Houthi sa kanilang ginagawang pag-atake at panggugulo sa Red Sea, ay tiyak na matitikman nila ang hinahanap nilang parusa at kapangahasan. Si Joe Biden mismo, ang Pangulo ng Estados Unidos, ang nag-utos sa nangyaring pag-atake sa Houthi. Ayon kay Biden, hindi umano siya mag-aalinlangan na ulit-ulitin ang pag-atake na ito lalo't may mga sibilyang nadadamay sa ginagawang kapangahasan ng Houthi. Sa pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea, nasa 50 mga nasyon ang apektado sa 27 pag-atake na inilunsad ng Houthi sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea. Mahigit din sa 2,000 mga commercial ships ang sapilitang umatras at magpalit ng ruta dahil sa takot na baka atakihin din sila ng mga Houthi sa Red Sea. Ang naging pag-atake na ito ng UK at US ay sagot na din sa pahayag ng Houthi na gagamitin nila sa kauna-unahang pagkakataon ng kanilang anti-ship ballistic missile sa Red Sea. Ang Estados Unidos kasama ang puwersa ng koalisyon ng mga bansang mangangalaga sa seguridad ng Red Sea na kanila ding binuo ay naglunsad ng pag-atake ng nasa 60 beses sa 16 na magkakaibang lokasyon ng Houthi sa Yemen. Kasama sa kanilang inatake ang control nodes, munitions depot, launching systems, production facilities at air defense radar system. Ito ay ayon mismo kay US Air Force Central Commander Lieutenant General Alex Grynkewicz. Mahigit sa 100 mga precision-guided munitions na iba't iba ang klase ang ginamit sa naturang pag-atake. Ang pag-atake ay isang senyales ng mas lumalaki at nakakaalarmang kaguluhan sa isa sa pinakakritikal at mahalagang ruta ng mga commercial vessels at iba pang barko sa buong mundo. Sa mga nakalipas na linggo, iniiwasan ng Estados Unidos na madamay sa kanilang pag-atake ang bansang Yemen dahil siguradong magiging malaking gulo ito kung may madamay na namang mga sibilyan. Pero hindi din naman nila hahayaan na may mga sibilyang mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea ang madadamay bunsod ng pag-atake ng Houthi. Kaya naman dahil dito ay umaksyon na din ang koalisyon ng mga bansang inorganisa ng Estados Unidos. Matatandaan na una nang nagsagawa ng mga pag-atake ang Amerika sa mga Iranian proxies na nasa Iraq at Syria mula na mag-umpisa ang kaguluhan. Ito naman ang unang pagkakataon na naglunsad sila ng pag-atake sa Houthi na nasa Yemen. Ang pag-atake na ito ay mula sa mga fighter jets at Tomahawk missiles. Mahigit sa 12 lokasyon ng Houthi ang tinarget ng Amerika at UK sa Yemen. Ang USS Florida na isang guided missile submarine na nagtungo din sa Red Sea noong 23 ng Nobyembre ng nakaraang taon ay kasama din sa ginawang pag-atake sa Yemen ayon sa isang US official. Isa sa mga senior military official ang nagsabi noong Huwebes na hindi pa nila alam ang eksaktong naging pinsala ng kanilang ginawang pag-atake sa Houthi na nasa Yemen, subalit nakakasiguro sila na ang pag-ataking ito ay malaki ang idinulot na danyo sa puwersa ng militanteng grupo. Inulit din nila na pilit nilang iniiwasang makadamay ng mga sibilyan sa kanilang pag-atake. Gumamit din sila ng precision-guided munitions para targetin ang mga nais nila, subalit walang gaanong magiging malaking pinsala sa mismong lugar. Ang naging huling pag-atake ng Houthi sa Red Sea noong nakaraang Martes lamang ang nagpaliyab sa puwersa ng Amerika upang ilunsad ang pag-atake. Galing na mismo kay Biden ang go signal para umatake. Biglaan man ito ay napaghandaan naman ito ng puwersa ng Amerika at kaalyado nitong mga bansa dahil na din sa matagal-tagal ng panawagan nito sa Houthi na huminto na sa pag-atake sa mga barko na dumaraan at pumapasok ng Red Sea.
Noong mga nakaraang linggo ay nangingimi pang mag-utos si Biden ng pag-atake dahil na din sa ayaw na niyang mas lumawak pa ang nasasakupan ng kaguluhan. Subalit hindi na umano nila matitiis ang ginagawang pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea sa kabila ng pakiusap nila na itigil na nila ito. Dahil na din sa pag-atake, maraming mga shipping companies ang pansamantalang nagsuspinde ng kanilang operasyon sa bahaging iyon ng karagatan at sa halip ay humanap sila ng ibang ruta kahit pa madagdagan ng nasa 1,000 milya ang agwat ng kanilang tatahakin kumpara sa kung sa Red Sea sila dadaan. Dagdag kaalaman, sino nga ba ang mga Houthi at ano ang kanilang tunay na pakay? Ang Houthi movement o mas kilala na Ansar Allah ay kontrolado ang malaking bahagi ng Yemen kasama pa ang kapitolyo nito na Sana mula pa noong bago matapos ang taong 2014. Sa nakalipas na 9 na taon, ang grupo ay kasali na sa mga digmaan na international recognized Yemeni government na ang nasa likod nito ay mga military coalition na pinangungunahan ng bansang Saudi Arabia. Ang kaguluhan sa bansang Yemen ay nabawasan sa mga nakaraang buwan marahil dahil na rin sa peace talk sa pagitan ng Iran at ng Saudi Arabia at sa pagpapanumbalik nila ng kanilang relasyong pangdiplomasya nito lamang taon. Ang pagpasok ng Houthi sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang malaking banta para sa Israeli Defense Forces na sa kasalukuyan ay inaatake na din ang grupong Hezbollah mula naman sa Lebanon. Unti-unting nagiging malinaw na kasama na nga ang Houthi na umaatake sa Israel dahil sa mga naglabasang balita. Habang mas pinapalala pa ng Hezbollah ang kanilang pag-atake at paglalabas ng kanilang mga secret weapons. Ngayon ay pawang nakatungtong na ang dalawang militanteng grupo na ito sa teritoryo ng Israel. Tulad na ng aking nabanggit sa mga nakaraan ko ng video, hindi man direktang sinabi ng Hezbollah na mas paigtingin pa nila ang kanilang pag-atake, nilinaw naman nila na nakadepende ito sa kung anong klaseng atake ang gagawin ng Israel at ng mga bansang kaalyado nito mula sa West at ang Estados Unidos. Ang Houthi na taon-taon ay pinagmamalaki nila ang kanilang mga military achievements ay naglunsad na naman ng isang parada noong nakaraang Setyembre lamang na kung saan proud nilang ipinakita ang kanilang mga bagong missiles at mga drones na kanilang gagamitin sa pakikipaglaban sa kahit na anong bansa. Sa kanilang video maririnig ang mga salitang kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika habang inilolaunch nila ang kanilang mga drones at missiles sa atmosfera. Hindi man naging malinaw kung kailan o kung bago ang video na ito, subalit makikita na sila ay may gamit ng mga Zolfaghar mid-range ballistic missiles, Quds cruise missiles at Samad drone. Ang mga armas na ito ay base sa mga modelo ng mga armas ng Iran. Hindi man naging malinaw kung ano ang mga kapasidad ng mga armas na ito. Marami ang nakakaalam na may kakayahan ang lahat ng mga ito na makarating hanggang sa Israel. Sa kabila nito, hindi naman ginamit ng Houthi ang kanilang ipinagmamalaki na superior ballistic missile na may pangalang Tufan. Ito ay di hamak na mas malakas at mas malayong nararating kumpara sa iba nilang mga missiles at rockets. Mayroon din silang tinatawag na suicide drones na pinaniniwalaang ito'y base sa Shahed 136 Iranian drone. Ito umano ay siya ring ginagamit ng Russia sa kanilang pag-ataking ginagawa sa Ukraine. Sa kasalukuyan, sa kabila ng kasunduan na ang isinusupply na drones na ito sa Russia ay hindi dapat gamitin sa anumang uri ng pag-atake. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa na mag-all-in ang Houthi sa kaguluhang ito at tuluyan ang makisali sa hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine dahil bukod sa kanilang mga nakahandang mga armas, dahil na din sa nasa 2,000 kilometers o 1,240 miles lamang ang layo nila mula sa Israel. Kung masangkot na umano ang buong rehiyon sa kaguluhan at patuloy na magpadala ng mga Iranian proxy ang Iran upang tulungan ng Hamas laban sa mga Hudyo, ay magpapatuloy ang Houthi sa kanilang misyon at yun ay ang pabagsakin ng Israel. Kung sakaling pagtulong-tulungan ng Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Houthi at ilan pang mga militia group na mula naman sa Syria, sigurado na mahihirapan ng Israel na depensahan ang kanilang himpapawid. Ang ganitong mga pagkakataon umano ay tiyak na magiging bangungot para sa Israel Defense Forces. Ang mga Houthis ay isang malaking lipi na nagmula sa Sada province ng Yemen. Isinasabuhay nila ang Zaidi na isang uri ng Shiism. 35% ng populasyon ng Yemen ay mga Zaidi.
Pinamumunuan din noon ng isang Zaidi imamate ang Yemen sa loob ng 1,000 taon bago pa siya mawala sa posisyon noong taong 1962. Mula noon, nawalan na ng kapangyarihan ng mga Zaidi sa bansa at nahirapan sila na muling ipanumbalik ang kanilang posisyon sa gobyerno. Noong mga dekada 80, nagpasimula ng isang pagkilo sa mga Houthi upang muling ipanumbalik ang kanilang kapangyarihan sa kanilang bansa. Subalit hindi lahat ng Zaidi ay pumanig sa ginawang pagkilos na ito ng mga Houthis. Dahil sa tila pagkokontrahan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan noon ng gobyerno ng Yemen at ng mga Houthis at mula noong taong 2011, mas lumawak na ang impluwensya ng Houthi at naging mortal na kaaway ng central government ng Yemen. Tinatawag ng Houthi ang kanilang grupo na Ansarullah na nangangahulugang partido ng Diyos. Suportado ng Iran ang grupong ito tulad ng Hezbollah sa Lebanon. Naniniwala ang Iran na dapat makamit ng Houthi ang kanilang ipinaglalaban sa kanilang bansa. Sa pagpasok ng grupong ito sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, tiyak na mas lalala pa ang sitwasyon sa buong rehiyon. Tulad na nga ng naging pagbabanta ng Iran kung hindi umano titigil ang Israel sa kanilang pag-atake sa Gaza. Baka panibagong grupo na naman ang kanilang ilalabas at tutulong sa pagwasak sa Israel Defense Forces. Pero wag naman sanang umabot sa puntong iyon na kinatatakutan ng lahat.